Ayon sa nakalap na impormasyon at ibinahaging balita ni Attorney Harry Roque, ay balak daw na buwagin ang Task Force Davao. Plano nga daw na i-disband ang Task Force Davao. Binubuo nga sila ng 700 mahigit na mga sundalo upang protektahan ng Davao City. Tumawag nga daw si dating Pangulong Duterte kay Attorney Harry Roque na anytime ay pwede nga daw siyang arestuhin. Kaya nga ba natunugan nila na i-disband ang Task Force Davao upang mabilis mahuli at arestuhin ang dating Pangulong Duterte? Lagot na! Well, ito mga kasweet, magre-react tayo dito sa sinabi ni Attorney Harry Roque na ang Task Force Davao ay balak daw buwagin at i-disband dahil nga may plano nga daw na arestuhin anytime itong si dating Pangulong Duterte. Ayon nito kay Attorney Harry Roque. Panoorin natin ang video na ito. Di ba ho, tatapating kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Dico. Sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman ano magagawa ko kung ako itatakbo doon, pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao. Talaga so parang naman. nagkaroon nga ng yan buo-buo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff si General Browder dyan sa Davao. Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubugin na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency sa panganala kung anong susunod na kabanata. Pero ngayon, pag-usapan natin, ano ba? O pwede bang magkaroon ng reconciliation pa sa panig ng Marcos Duterte? Nalabo. Well, bago po tayo mag-broadcast ngayon, nanood ako ng YouTube at isa sa napanood ko ay si Congressman Sandro Marcos na nagsasabi na ang oposisyon daw, mga dilawan at pinklawan ang siyang pilit na pinagsasabaw ng Marcos Duterte dahil alam nila na kinakailangan masira ang pagkakaisa ng Marcos Duterte para sa darating na midterm election ay makabalik ang mga dilawan at pinklawan. Possible. Well, posible po yan na talagang siyempre matutuwa ang pinklawan at saka dilawan kung tuluyang mabibigyan ng Marcos Duterte. Pero huwag natin kalimutan, no? May mga kamag-anak ang First Lady natin doon sa Dilawan Pinklawan. Napakalakas ng chismis na ma-appoint daw as bilang Secretary of Agriculture itong si Marojas na hindi nga nangyari pero kamag-anak kasi. Tapos ang daming mga dilawan at pinklawan na nasa kabinete. Ang pinaka-latest nga ay itong si Senator Ralph Recto na nakita niyo naman kung paano nila winelcome sa lipa nung pumunta sa Batangas si Leni Robredo. No? Napakahirap ang kampanya noon sa Batangas para sa Marcos Duterte, although dahil talagang kasangga at kakampi natin si Governor Dodo Mandanas, overwhelming pa rin ang panalo. Pero talagang kingpin doon na senador ay si Ralph Recto at talagang kinampanya niya ay si Leni Robredo. Pati nga yung Vice Governor ni si Mark Deviste, siya ay Rosa Robredo Duterte, no? Pero overwhelming pa rin naman ang support para kay BBM. So, ang tanong ko lang, bakit kinakailangan pang sirain ng pinklawan at dilawan ng Marcos Duterte? Ang dami-dami ng mga pinklawan at Duterte at dilawan sa kabinete. No? Hindi lang naman si dating Senator Recto, nandyan pati si Housing Secretary. No? Alam natin ay in-law ni Jojo Ochoa na napakalapit din. Tsaka syempre yung mga iba pang economic team, alam naman natin yan na talagang loyal sila doon sa kanilang estudyante sa UP School of Economics na si Leni Robredo. At marami pa talagang iba. Nandiyan si Secretary Pascual na talaga namang lantarang naging dilawan yan. No? Pero sa akin, siguro, he just wants the best. Kaya kinuha niya. Pero ang punto nga, hindi na kinakailangan pagbiyakin ng Marcos Duterte as far as the dilawans are concerned at biglawan kasi prediction ko
nga sila ng common slate pagdating ng eleksyon. Baka humiwala yung mga Duterte at magkaroon ng common slate ang Marcos kasama mga Dilawan at Pinklawan. Tandaan niyo po yan, sinabi ko sa inyo yan. Okay? Lalong-lalo na dahil marami rin mga brats sa fraternity itong si Specker, no? Doon sa kabilang kampo, kasama si Francis Pangilinan na siguro magbabalik na senador, no? So, hindi malayo yan na po pwedeng sumama sa isang slate ang Francis Pangilinan sa Marcos na kampo. Pero ang tanong ngayon nating gabi, Dilawan plus Marcos na pala. Yung motibo ng mga Pinklawan at Dilawan na sa tingin ko hindi naman totoo dahil ang dami ng Pinklawan-Dilawan sa Marcos camp, kung pwede pa mag-reconcile ang Marcos at Duterte. Doon sa aking column kahapon sa Philippine Star, 3 ang aking nakitang pamamaraan para mabuo muli ang unity team. No? Unang-una ay yung isulat yung non-cooperation sa ICC kasi ito talaga yung trigger ng pagkawalan ng tiwala ng mga Duterte sa Marcos. Dahil nga paulit-ulit na hindi raw makikikooperate at kasama sa cooperation pagpaparesto, yung pinaka-importanting form of cooperation ay yung pagpaparesto kung mag-issue ng warrant of arrest. Paulit-ulit na sinasabi ni Presidente Marcos yan for the 100th time. Pero ito nga po yung sinusuway ng malapit na kaalyado ni Specker, si Justice Secretary Remulla, at talagang binanggit niya. Kaya napilitan si PBBM na magsalita muli na makikipagtulungan na ang Justice Department dahil nga doon sa resolution ng House. Now, ang sabi ko naman, kung talagang sincero naman ang PBBM, bakit hindi siya mag-issue ng memorandum circular, presidential memorandum circular to all departments under the executive branch, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no obligation to cooperate with the ICC, highlighting that further cooperation with the ICC is a violation of our sovereignty and national jurisdiction. No? So, simple as that. Anong reaksyon? Mukhang hindi po sila payag. Dahil ang sabi nila, parang nakakalalaki naman yan, nagsasalita ng presidente, hindi pa sapat yun. Talagang hindi sapat yun. Kasi talagang pati sa korte, kinakailangan may nakasulat. Yung pagko-cooperate, walang nakasulat, kaya hindi ka makapunta sa hukuman para sabihing pigilan. Kasi sasabihin ng hukuman, nagsalita na Pero nasan yung kasulatan na talagang kasiguraduhan dapat. Wala rin. Diba? So hindi ka makapunta dahil meron siyang verbal sa hukuman, dahil meron siyang verbal na hindi siya makikooperate. Sasabihin walang case or controversy, hindi ka rin makapunta para pigilin dahil may order na hindi makikipag-cooperate. So sa akin, minimum requirement yan. So kung hindi talaga isusulat yan, parang hindi mamabalik yung tiwala. Kailangan may kasiguraduhan talaga. Ay papaaresto sila sa ICC at papadadala sa Hague. At ito po ay hindi lang si Presidente Duterte, pati na si VP Duterte na alam natin tinatawid itong lukulukong walang kredibilidad na Las Cañas nito. Ang pangalawang suggestion ko, siyempre, yung pagtigil sa pirma. Hindi ko po alam kung ano na nangyayari. Pero ang latest declaration ng mga kongresista, tuloy pa rin ang pagkakalap ng pirma. So, iba talaga ang sinasabi na ni Presidente, iba ang sabi sa gawa ni Mr. Specker. So, sa tingin ko, kahit paulit-ulit nang sinasabi ni Presidente na itigil na yung pirma na yan, yung primary initiative patuloy pa rin. Hindi talaga magtitigil sila kasi at stake na yung liderato ni Specker. Kung ititigil na yan, ang laking kahihiyan niya ni Mr. Speaker. Kung ititigil na yan, automatic yan. Dapat magbiting na siya as Speaker. Kasi wala na siyang mukhang ihaharap sa kanyang mga kongresista. And I think, hindi pa siya ready magbiting. Yan lang naman ang aking pananaw. Well, tama nga doon si Attorney Harry Roque. Doon sa sinasabi ni PBBM, sa kanyang nagiging statement, ay iba naman yung nangyayari. Tulad na lamang doon sa People's Initiative, sa mga pagpapirma na yan. Ang sabi niya, itigil na. Pero patuloy pa rin. Patuloy pa rin yung operations ng pagpapirma sa mga taong bayan. So ang nangyayari, sinusuway ni Specker itong si PBBM sa kanyang mga statement. At saka dapat talaga matuldukan na itong ICC na ito. Kung talagang ayaw ni PBBM na maaresto itong si dating Pangulong Duterte na nagpalibing sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, at kung meron siyang konsiderasyon, kahit hindi na utang na loob konsiderasyon na lamang, tingnan niya na si dating Pangulong Duterte ang nagpalibing sa kanyang ama,
sa libingin ng mga bayani ay konsiderasyon na lang. Diba? Huwag nang papasukin ng ICC. Well, nakapasok na nga. I mean, huwag nang hayaan pa na magtuloy-tuloy pa yung progress ng kung ano man ang plano ng ICC para damputin si dating Pangulong Duterte at isasama pa nga si Vice President Sara sa Hague para sa investigasyon. So kung talagang reconciliation nga ay dapat matibay. Yung statement dapat isulat, sabi nga ni Attorney Harry Roque, para naman matuldukan na. Matuldukan na itong walang katapusang pasok ICC, makukulong na si dating Pangulong Duterte, makukulong na si Digong kasama ang kanyang amang si Fiona. Nakakasawa na kayo magbasa ng mga ganun sa comment section. So dapat matuldukan na para naman matapos na. Nakakasawa na yung issue talaga. At sana naman ay kapag nanghimasok na yung mga grupo ng ICC dyan sa Davao ay sana ingatan po natin at ipagtanggol ang ating dating Pangulong Duterte. At sana lang ay hindi totoo yung nakaalap na balita at impormasyon na Attorney Harry Roque na i-disband na o bubuwagin na itong Task Force Davao. So malaking kawalang seguridad para sa ating mga Davaoeños kung mangyari man ito. Wala na ba ang inyong masasabi mga ka-sweet? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito. At kung may nais sabihin ay mag-iwan ng comment dyan sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please do subscribe para sa marami pang updates.